Alright, good evening everyone. Pakibati naman ang isa't isa ng isang magandang gabi. So, tonight, no, we're going to tackle about the three most important plans, no, na ino-offer natin sa mga clients natin. Okay, so again, I hope you guys have a notebook and a pen para maisulat ninyo, no, kung ano yung mga importanting details na um, pwede nyo maisulat, no? But don't worry, I'll also be sending the recording after the session, no? Pero importante kasi yung talagang bawat benefits, no, ina-absorb natin. Okay? So let me know if you can hear my audio clearly bago tayo magsimula. Baka mamaya hindi nyo ako naririnig. Am I clear, guys? Clear po. Okay. Yes, Clear po. UM clear po. Thank you so much. Sige, let me share my screen para makapag-start na tayo. Okay, naaalala niyo pa ba kung ano yung mga items na in-exam nyo before, no? So, during your examination, di ba meron tayong dalawang klase, no, ng plans, no, or ng insurance na ino-offer sa mga clients natin. The first one is what we call traditional plan, and the other one is yung variable unit link insurance or yung VUL na tinatawag. Okay? So, tonight, ang pag-aaralan natin ay dalawang plans under traditional and isang plan under VUL. Okay? Kapag itong tatlong plans na ito ay na-master ninyo by heart, okay, talagang kahit natutulog kayo, kabisado na yung benefits, no, lilipad kayo sa Sun Life. Okay? The first plan, no, that we're going to discuss, it's called Sun Secure Income 10. Okay? And under ito ng traditional insurance. Okay? So, eto, no, yung benefits ng Sun Secure Income 10. Okay? Sun Secure Income 10, pwede siyang Secure Income 3, Income 5, Income 10, or Income 15. Ibig sabihin, kung 3, 5, 10, 15 yan, yun yung number of years na huhulugan ni client. Okay, so pwedeng 3 years to pay, pwedeng 5 years to pay, pwedeng 10 and then 15 years to pay. But majority of the plans that we are offering ay talagang naka 10 years to pay. Pero ano naman yun during the conversation, si client na mismo, no, yung magsasabi or magtatanong sa'yo, no, kung meron bang 5 years lang, o meron bang mas maliit yung maiksi yung hulugan, no, or meron bang mas matagal. And expect ninyo yung binabayaran sa 10 years to pay, kung ikukumpara natin sa 5 years to pay, mas mabigat po or mas doble yung hinuhulugan dun sa 5 years kumpara sa 10 years. Para ka lang nag-ano, no, para ka lang nag-loan sa bangko, 'di ba? Kapag mas maiksi mo or kahit yung mga sasakyan na niloloan natin, 'di ba? Pag mas maiksi yung payment terms, mas mahal siya, mas mabigat yung hulugan, no, yung monthly or yung quarterly kumpara doon sa kumbaga kumpara doon sa mas matagal, no, na hulugan. Okay? Sinong pwedeng kumuha ng Sun Secure Income 10, no? Ang pwedeng kumuha po nito is as early as zero age, no? Pag sinabing zero age, at least 1 week old or 7 days old, no? Yung bata hanggang 80 years old pwede kumuha ng plan na ito. 0 years old, 7 days old hanggang 80 years old ang pwedeng kumuha ng plan na ito. Pero ito ay very ano no, very maganda siya pag sa mga bata. Okay? Sa Secure Income 10, ang minimum face amount nito, pakisulat na, minimum face amount nito is 250,000 pesos. Ang maximum face amount nito is up to millions. Unlimited ano yun, yung face amount nito, no? So ano ibig sabihin ng face amount? Face amount, ito po yung initial o yung halaga ng life insurance nung insured. Okay? And makinig din kayong mabuti, no? Because Sun Secure Income 10, ito po ang pinakamabiling plan ni Sun Life. Ito rin ang magbibigay sa inyo, no, ng malaking komisyon. Ito ang nagbigay ng, yung sinishare ko, no? Ito yung plan na nakapagbigay ng 10 million komisyon dun sa isang bagong ahente.
ng team natin. Ito din yung nakapagbigay ng more than $500,000 na komisyon kay Marvin, no? And ito din yung in short, ito yung ito yung nakabili ako ng Fortuner because of this plan. Ganun na lang kasimple, no? Dahil sa plan na to, maraming gumanda, no, ang buhay. Okay? Tulad ng sabi ko, very to, no, ang focus muna natin for tonight is bata, no, yung kukuhanan natin ng Sun Secure Income 10. Okay? Nakikita niyo sa taas, naka-check yung yung income continuation, ibig sabihin, pag sinabi kasing income continuation, kunyari ang kumuha ay tatay, no? Tapos namatay siya, siyempre yung death benefit, yun yung magsisilbing income, no, ng mga beneficiaryong maiiwan niya. Kaya income continuation. Pwede din itong gamitin for retirement, no? Kasi like ako, pwede akong kumuha nito para meron akong retirement fund. Pero din itong pambayad ng tuition fee, no, ng mga bata kung bata yung kukuhanan. And ito yung save for milestone, ibig sabihin since kumikita yung pera dito, no, yung perang kinikita pwedeng gamitin yun for other purposes, pang start ng business, pambili ng cellphone, sasakyan, pang travel or what have you. Okay? So ang ginawa kong sample face amount dito, makinig, ang ginawa kong sample face amount dito ay 1 million pesos. Okay? 1 million pesos. Ayan siya. Hindi ko naman i-discuss to, no? Basta tandaan nyo, ang ginawa kong face amount ay 1 million pesos. Okay? Number one benefit ng plan na to, pakisulat na, no? So, ito po ay 10 years to pay. Ang ginawa ko, no? Kung zero age yung bata, no? Let's say for example, sino ba nandyan? Si Diana na ulit. No? So for example, si Diana yung client ko, si Mami Diana, no? Mami, kung zero age po yung anak nun ninyo ngayon, until age 10 years old po niya tayo maghuhulog or magsisave kay Sun Life. Pero after 10 years, wala na po tayong hulugan, insured na po siya hanggang sa siya ay mag 100 years old. Take note, Mami Dino, si baby po ang insured dito, hindi po kayo. No? Ilalagay lang natin kayo kasi po kayo po ang signatory dahil minor yung bata. Okay? So tulad ng sabi ko, ang face amount ay 1 million or in short, ang insurance ng bata ay 1 million pesos. Number one benefit na to, pakisulat sa notebook, Sun Secure Income 10, number one benefit, Mami D, pag nag 6 years old po yung anak ninyo, makaka-receive siya ng guaranteed 6% po ng 1 million pesos na pinili natin. Na sample proposal, I mean. Magkano ang 6% ng 1 million? That's 60,000 pesos po. Okay? Paano kung 500,000 yung yung face amount na ginawa ko? Magkano ang 6% nun? Compute. Magkano ang 6% ng 500,000 pesos kung 500,000 pesos yung ginawang proposal na face amount? 30? 30,000. 30,000 pesos, no? Pero kasi 1 million, no? Yung ginawa natin, yung sample proposal natin. So again, number one benefit, makaka-receive po yung anak ninyo, Mami D, ng guaranteed 60,000 pesos. Magsisimula po yun sa 6th year ng plan. Imagine, Mami D, hindi pa po tapos, no? Yung 10 years ng paghuhulog, on the 6th year pa lang, meron na siyang guaranteed 60,000. Ano ba ibig sabihin ng guaranteed? no? Ang ibig sabihin po ng guaranteed, kahit po bumagsak ang Philippine stock market, no, hindi po siya affected. Kahit magkaroon ng pandemic, kahit magkagulo-gulo ang Pilipinas, guaranteed na may marireceive po yung anak ninyo na 60,000 pesos. Okay? And yearly na po yan, Mami D, no? Until age 100 nung bata, makaka-receive siya ng guaranteed 60,000. Imagine, 10 taon lang po kayo nag-ipon, pero sa simula pa lang ng 60 year, meron na siyang guaranteed 60,000 taon-taon. Okay? Taon-taon, meron siyang guaranteed 60,000 pesos. Yan. So, anong pwedeng paggamitan ng 60,000 pesos? So, pwede nyo po yung pan-travel, Mami D, kung gusto nyo mag-travel. Or pwede po natin ipunin yan, pambayad po ng tuition fee ng anak ninyo pag nag-college siya. Usually at the age of 18 kasi nagka-college. Okay? May question ba sa benefit number 1?
Meron ba? I hope wala pa, no? Kapag may question, mag-chat lang sa chat box, no? O kaya mag-unmute. Ngayon, Mami D, paano kukuhanin yung 60,000 pesos, no? So, pwede po yan, yearly, kuhanin natin, diretso na po yan sa bank ninyo, no? Or kung gusto niyo po, meron po tayong option, no, na iiwan natin kay Sun Life. Hanggat hindi mo kinukuha, Mami D, eto siya, no, kung mapansin ninyo, sa first year, I mean, sa sixth year ng baby mo, meron kang guaranteed 60,000. Ito naman po yung version na hindi mo kinukuha yung 60,000. Gets nyo guys, no? Ito yung version na kinukuha yung 60,000. Okay? Ito naman yung version na iipunin muna ni Mami D, yung pera. No? Napapansin niyo dyan, habang taon-taon, nadadagdagan siya ng 60,000 pesos. Pero bakit lumalaki pa? No? Kasi imagine niyo, di ba? 60,000 sa sixth year, pag naka-receive si baby ng another 60,000 the following year, dapat 120 lang yon. Tama ba? Pero bakit nadagdagan ng 2,520? Yun po ang kagandahan, Mami D. Hanggat hindi niyo po siya kinukuha, meron po tayong accumulation rate na 4.5%. As of the moment, nagbabago po yun, no? Pero as of the moment for this year, pag pumirma yung client, 4.5% po yung accumulation rate. Kaya nakikita nyo dyan, lumalaki siya hanggat hindi kinukuha ni client. Ngayon, for example, ito po, no? Mami D, um, mula 6th year ng bata hanggang 10 years old niya, pag inipon niyo po yung 60,000 pesos, nakakailang 60,000 na yung yung baby mula 6th year hanggang 10 years old niya. Apo. Nakakailang Four. lima na, tama ba? Lima. Six Lima. pa. Kasi nagsimula sa 6th eh. Yeah. Five. 60 times 5, magkano yun? 300. Okay. Instead na 300,000, ang makukuha niya ay magkano? 300. 326. 326. Kasi nga hindi niya kinuha. Okay. Assuming na kinuha na ni Mami D yung 326, no? Dahil for example, magja-Japan sila, no? Or may bibilhin silang sasakyan or what, no? On the 11th birthday ng bata, babalik po tayo sa 60,000 pesos. And ganoon ulit, pwede niyang kuhanin taon-taon or pwede niyang ipunin ulit. Kasi may compounding interest pa rin yun na 4.5%. In short, yung 60,000 pesos, unlimited na po yan, Mami D. Hanggang mag 100 years old na po yung bata. May question? Tayo sa benefit number 1. Non-UM. Okay, Wala thank you. po. Sorry ha, talagang inuulit-ulit ko na para ma-absorb ninyo kasi ito talaga yung no, ito talaga yung pinakamagandang plan ni Sun Life na guaranteed ngayon, no. Second benefit ng plan na to, meron tong cash dividend. Okay? Ang cash dividend ba ay guaranteed, UM? Hindi, no? Lahat ng dividendo sa lahat ng anong kumpanya ay hindi guaranteed. Pero si Sun Life for the past 30 years, nagbibigay po siya ng dividendo sa mga kliyenteng kumukuha ng ganitong plan. So, i-label natin. Yung 60,000 na first benefit, yan yung money number 1. Yung money number 2, yung cash dividend, no? Ang cash dividend po ay additional cash bonus, no? Na ibibigay din sa insured or sa bata. Magsisimula agad yan after ng first year ng plan. Kaya kung mapapansin niyo dyan, sa first year, merong makukuhang dividendo na 1,397. Sa second year, meron ulit dividendo 4,364. Sa susunod na taon, meron ulit 7,547, so and so forth. Okay? So, ibig sabihin pala nito, sa first 5 years ng plan, ang makukuha muna ng bata ay yung cash dividend. Okay? Pagdating ng 6th year ng plan, dalawa na. Isang 60,000 na endowment at saka yung dividendo na 17,216. Dalawa na yung passive income ng bata. And guys, yung dividendo, ano din siya, no? May accumulation rate din siya. Pwede din siyang hindi kuhanin. For example, mula dito hanggang sa mag 20 years old yung bata, for example, na dito, pag pinag-add-add mo yan,
kasama yung 4.5% din na compounding interest, eto siya. 623,000 pesos. And kapag kinuha ni mami ng parent ito, marireceive pa din ng parent itong mga dividendo pababa. So anong benefit nito, Mami D, no? Para lang po kayo nag-ipon or nag-put up ng small business na 10 taon niyo po hinulugan. Pero ang balik po sa inyo, lifetime na, no? Itong dividendo at saka itong endowment na 60,000 pesos. Dalawa ang kita niya. Kung tutuusin nga, ano no, kung tutuusin nga parang mas maganda pa siya sa business, tama ba? Kasi ang business nalulugi. Mas maganda pa siya pag kesa magpagawa ng apartment kasi ang apartment naluluma. Ito wala ka nang iisipin. Maghulog ka lang ng 10 taon, aani ka na lang taon-taon nang hindi lang isa kundi dalawang pera. That's your benefit number 2, cash dividend. Okay? Next benefit, no? Pangatlong benefit po nito, meron po tayong ito bagong benefit lang ito. Meron po tayong tinatawag na centenarian bonus. Remember, magkano ang life insurance nito initially? 1M. Tama ba? Kasi ito yung proposal natin, Yes. no? Mami D, sa Pilipinas, kailangan mong abutin ng 100 years old para bigyan ka ng magkakano ng gobyerno. 100. 100,000. 100,000. Dito sa Sun Life, hindi mo kailangang abutin. Supposedly, ang life insurance, sinong makikinabang niyan? Beneficiary. Beneficiary, no? Ibig sabihin, pag namatay yung bata, ang makaka-receive ng 1 million ay yung mga beneficiaries niya. Dito, hindi niya kailangang mamatay, no? Kailangan niya lang umabot ng 80 years old. Pwede siyang ibibigay sa kanya yung 25%, no, ng 1 million pesos every 5 years. So hindi mo kailangan mamatay para pakinabangan yung life insurance. Ikaw pa din ang makikinabang nun. Basta abutin ka lang ng 80, 85, ayan, 90 and 95. That's the third benefit ng plan. Okay? Pwede mo, kumbaga peperahin yung life insurance mo pag umabot ka ng 80 years old. Napansin niyo yung 60,000, no? Ito yung money 1 at saka money 2. Ano talaga yan? Lifetime na talaga yan na marireceive din ng bata. Okay, benefit number 3 yon. Okay? Benefit number 5 na tayo. Ayan, ang benefit number 5 number 4 pa lang pala, no? Ang benefit number 4 natin, since Mami D, ikaw ay ang magiging signatory dito dahil minor yung bata, no? At 10 taon tayo maghuhulog mula 0 hanggang 10 years old siya. Kasi 10 years to pay ito. Paano, Mami D, kung, let's say, sample lang to, no? After 2 years ng paghuhulog, may nangyari sa'yo. Possible ba yon? Possible ba yun, guys? May mangyari kay Mami D? Yes. Oo naman, siyempre hindi naman siya Diyos, tama ba? Hindi naman siya immortal, no? Mami D, for example, paglabas mo ng bahay mo, bigla kang na-disable after 2 years pa lang ng paghuhulog. Or worst is, biglaan kang namatay, no? 2 taon ka pa lang nakakapaghuhulog. Ang tanong, paano huhulugan ng bata yung natitirang 8 years? Naisip niyo ba yon? Paano nga naman ba huhulugan ng bata? 2 years old pa lang siya noon by that time. Wala na si Mami D. Ang kagandahan sa plan na to, yung 8 years na natitira, fully paid na siya. Kasi meron tayong tinatawag na waiver of premium upon death or disability ng initial owner, which is ikaw, Mami D. O di ba, ang ganda ng benefit, no? Of all the benefits ng plan na to, ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Bakit? Paglabas mo, Mami, din sa bahay mo, papasok ka, may peace of mind ka that whatever happens to you at hindi pa tapos yung 10 years ng paghuhulog, fully paid na agad yung buong plan. Tanong ko, meron bang marireceive na death benefit ang bata pag namatay si Mami D? Yes or no? Tingin ninyo, guess lang. Yes. Pag, Yes. pag si Mami D ang namatay, may marireceive bang 1 million pesos yung bata? Yes or no? Yes. No?
Wala po. Okay. The answer is no. Okay. Wala siyang marireceive. Bakit? Ang insured dito ay sino? Yung bata. Yung bata. Bata po. Correct. Unless merong insurance si Mommy D na separate. Okay? Eh ano lang ang mangyayari? edi libre na yung 10 years. Hindi na babayaran ng bata, no? Pero ang kagandahan, as is pa din yung plan. Marireceive pa din niya yung money number one at saka yung money number two. Tsaka yung two, yung pwede pa rin yung perahin by the time na mag 80 years old siya. Endowment stays the same. Dividend stays the same. Ganun lang din, walang nangyari, walang nagawa, walang nabago sa plan. Okay, walang nabago sa plan, pero hindi nahuhulugan ng bata yung 10 years na natitira. Starting on the sixth year, may marireceive pa din. Starting on the second year, may marireceive pa din dividendo. Klaro ba yon? Yes po. Yes, yes. Po. Okay. How about the others? Klaro ba yon? Pakireact nga, no? Baka mamaya kuda ako ng kuda dito. Hindi natin nagigets, no? Thank you. Madali lang naman siya intindihan. No? Mamaya dadaanan ko ng isang pasada, no? Pakunyari may client ako. Okay. Ngayon, may tanong pala ako, no? Sige, nangyari po yung sinasabi ninyo, UM. Nangyari after 2 years ng paghuhulog, namatay si Mami Dio, nakunod, no? By that time, 2 years old yung bata. O sige, assuming na ano, sabi mo UM, di ba sa first 5 years may dividendo na receive, no? And pagdating ng 6 year, magsisimula na yung 60,000 pesos na guaranteed. Ang tanong is, makukuha ba ng bata, no, yung pera kahit na minor pa lang siya? Yes or no? Yes. Hindi po. Okay. How about the other? Sa tingin ninyo, yes or no? No. Ibibigay kaya ni Sun Life yon? Okay. No, sabi ni Jory. Okay, meron tayong dalawang options. Okay? It's a yes and a no, no? Yes, pwedeng ma-receive ng bata yung pera habang ano siya, habang minor pa siya, pero provided na meron siyang merong legal guardian, no? Yung posibleng yung asawa, no? Or pwede din i-indicate doon sa plan na yung pag nag 18 years old yung bata, doon lang niya pwedeng mapakinabangan yung pera. Anong advantage nun? Kasi ganito guys, no? Siyempre pera to, di ba? Future ng bata to. Kapag kasi naglagay ng legal guardian, pag namatay yung si Mommy D, no? Chances are, posible ba mag-asawa yung yung naiwang asawa? Posible ba yon? Yes. Yes, Yes. no? Posible bang makialam yung pangalawang asawa kasi nabigyan ng kapangyarihan yung asawa niya? Posible din, tama ba? Siyempre, influence nun. Yes po. Kasi may kakayanan, yung naiwang asawa ni Mami D, may binigyan ng karapatan na mag-withdraw ng pera on behalf sa anak. No? So, pwedeng mangyari yon. Kaya karamihan ng mga clients natin, pinipili na mag 18 years old muna yung bata bago makuha yung lahat ng benefits. Or bago makuha yung mga pera na to, no? Itong mga to, wala dito, tsaka yan, yung dalawa na yan. Para makuha niya yan, kailangan mo niya mag 18 years old. Mas safe ba yon? Yes, mas safe yon. Tama ba? Mas safe yon. Kasi at least yung bata talagang makikinabang ng sarili niyang insurance at hindi ibang tao. But again, case-to-case basis yan, no? Majority lang ng mga clients namin talagang mas pinipili na hintayin mag 18 years old yung bata. Okay? So, ano na tayo? Ilang benefits na tayo? Sorry. 4. Four Four na. po. Apat. Panglimang benefit ng plan na to, remember, insured yung bata until age 100 years old. Tama ba? So, upon death ng bata, ang gagawin ni Sun Life, magiging times 2 po ang death benefit. Sa first day pa lang ng plan, insured na agad yung bata ng worth not 1 million but 2 million pesos. Eh bakit naging 2,001,397? Kasi may dividendo nga nadagdag. Assuming na hindi withdraw yung dividendo on the first year.
So, 200% ang life insurance ng bata. 200% of the face amount. Magiging 2 million pesos siya. So, clarification. AUM, sabi mo kanina, di ba? Meron tong tinatawag na centenarian bonus, no? So, assuming UM na ano, na tawag dito, na wini-withdraw niya yung 250, 250, 250, tapos na-withdraw niya yung 1M, meron pa siyang matitirang 1 million na life insurance. Kasi nga, di ba, 200% yung yung death benefit nito. Nagets ba yon? Yes po. Kasi 200% yung life insurance, no? Eh, ang centenarian, ano lang, 250, 250, 250, 250 lang. So, 1 million lang yon. Kaya meron pa siyang matitirang 1 million pesos if in case kuhanin niya, no? Or perahin niya yung centenarian bonus niya. Okay? So, yun lang, no? Yung 5 benefits ng plan na ito. Medyo nagtagal lang ako pero napakabilis lang po talaga, no? Na ano, na tawag dito, na i-discuss ng plan na ito. Teka, magkano muna? Siyempre, 'di ba? Magkano muna UM yung plan na 'to, no? So, eto po, no, ang ang kailangan nating hulugan dito, medyo pricey ito. Exclusive po yung price na 'to, no? For 1 million face amount na merong guaranteed 60,000 endowment, ang kailangan po nating hulugan dito or ipunin dito ay 225,000 pesos. 225,000 pesos yearly for 10 years. So more or less, lalabas po yan ng 18,769 per month or 625 pesos a day. Kailangan nyo himay-himayin into monthly, into daily para ma-realize ng mga clients ninyo. Kasi pag nakita nyo yung 225, malaki yon, tama ba? Pero pag nakita niya na, kaya naman pala, 18,000 naman pala yung per month lang pala, sumusweldo ako ng 100,000 a month. Kayang-kaya ko yan, sige, okay yan para sa anak ko. Okay? Again, ito, no, ito yung na-close ng yung kumita nga ng 10 million na komisyon. Ang face amount na client na kinuha niya ay 50 million face amount. Magkano ang 6% ng 50 million? Magkano ang 6% ng 50 million? 50 million UM? Yes, 50. That's 3 million. 3 million. Imagine niyo, 'di ba? Yung client na close niya. Tayo ang pinag-uusapan natin 60,000 pesos yearly ang ma-receive ng bata. Pero yung client na close niya, yung client na close niya, um, 3 million ba kamo? Sorry? 3 million yung ma-receive na yearly endowment. Imagine niyo na lang, 'di ba, kung gaano kalaking pera yung binabayad ni client. So, ibig sabihin lang nun, depende talaga yan sa budget ni client. Tulad ng sabi ko, ilan ang minimum face amount nito? Binanggit ko yun kanina. Ilan ang minimum face amount nito? 250,000. Okay, magkano ang 6% ng 250,000? 15,000 UM. 15,000 yearly ang ma-receive. Ina-close namin, JR ni Marvin, I forgot, ilan ba to? Parang 500,000. I forgot kung magkakanina close namin. Pero ito yung na-close namin recently lang eh. Okay, so sige, isang pasada lang, okay lang. Ako yung ahente, no, makinig lang muna kayo. Ako yung ahente, tapos Diana, ikaw na lang yung yung kliyente ko, no. Okay Okay lang. po. Sige. Okay po. Ayan. Pakinig mabuti, no, kasi this is this is how you present the plan. Matagal lang masyado yung usapan kanina kasi nga inexplain ko per benefit, no? Pero mabilis lang talaga to. Okay, sige. Mami D, no? So, ito yung sinasabi ko sa sa chat, no, na best plan namin para sa baby mo, no? The plan is called Sun Life Secure Income 10. Income 10 siya kasi 10 years lang tayo maghuhulog dito. Although available din siya for 3 years, 5 years, and 15 years to pay.
Pero 10 years kasi yung usual, no, na kinukuha ng mga clients namin. So, ang ginawa kong sample proposal para sa kanya ay 1 million pesos. Hindi yun yung babayaran mo, ha? Pero yung 1 million pesos, that's the sample proposal lang na ginawa kong initial life insurance niya. Okay? So, kung zero age, tama kakapanganak mo lang, di ba? So, kung zero age yung anak mo ngayon, until age 10 niya tayo maghuhulog, pero insured na siya until age 100 years old. After 10 years, wala na tayong uhulugan, Mami D. Okay? Number one benefit nito, kung zero age yung anak mo, pagdating niya ng 6 years old, meron siyang marireceive na guaranteed 60,000 pesos. Taon-taon na yon, Mami D, hanggang sa siya ay mag 100 years old. And that's guaranteed. Meaning, kahit Mami D magkaroon ng pandemic o ano man mangyari, sino maging presidente ng Pilipinas, bumagsak ang yung ekonomiya ng Pilipinas, wala siyang epekto kasi guaranteed. No? Wala ka sa iintindihin kung bumabagsak ang bang stock market. Kasi guaranteed siya na meron 60,000 pesos yearly hanggang sa siya ay tumanda. So yan yung pwede nating ipunin, no, Mami D, para pambayad ng tuition fee niya pag nag-college siya. No? Ang tanong lang is enough ba yung 60,000? Kasi sabi mo sa akin, 'di ba? Parang gusto mo maging piloto yung anak mo, no? Pero at least kahit papaano, magandang pasimula na ito. Pwede naman tayong magdagdag in the future. Okay, o kaya nakikita ko, 'di ba? Gusto niyo rin nagta-travel din kayo palagi, no? So pwede mo din gamitin yan for travel, no? Ikaw naman, Mami, di ang may control, no, ng paglabas ng pera dito sa plan na ito. Okay, kasi minor pa yung bata. Actually, kahit mag 18 years old yung bata, wala pa rin siyang karapatan mag-withdraw on his own. Bakit? Kasi hanggat hindi mo pinapamana yung plan na to, hindi siya makakapaglabas ng pera dito. Okay? And ang kagandahan nito, Mami D, meron siyang option na hindi mo siya kuhanin, no? Kasi pag hindi mo siya kinuha, meron tayong tinatawag na compounding interest at a rate of 4.5%, no? Ibig sabihin, eto, no, tingin ka dito, sa sixth year, meron siyang na-receive na 60,000. Sa second year, kapag hindi mo kinuha, di ba makaka-receive ulit siya ng 60,000 pesos. So instead na to 120, magiging 122,520. Kumita pa siya ng 500, ng 2,520 kasi meron po tayong accumulation rate na 4.5% kapag hindi mo siya kinukuha. Tas, for example, di ba usually 18 years old nagka-college yung bata, Mami D, no? Pag inipon mo yung 60,000, ito na yung withdrawable amount natin. Yan na yung pwede mong gamitin pambayad ng tuition fee niya. And pag kinuha mo yan, sa 19 years old niya, meron pa rin siyang marireceive na 60,000 ulit, yearly ulit yan, na pwede mong kuhanin or ipunin natin ulit. Okay? Naintindihan ba yan, Mami D? Yes po. Okay. Laki pala, no? Oo, correct, 'di ba? Ang ganda din ng benefits na 'to, no. Ngayon, ang kagandahan din nito, hindi lang isa, no, kundi dalawa yung marireceive ng anak mo dito, no. Bukod dun sa endowment na 60,000 na magsisimula on the sixth year, meron din tayong tinatawag na dividendo taon-taon, no. So ito naman magsisimula agad siya sa after ng first year ng plan. Although maliit ito, no, mas maliit ito kumpara sa endowment, pero at least additional cash bonus ito na ibibigay ni Sun Life para sa anak mo and magsisimula agad siya after ng first year. So sa first year yan muna, and the second year ito naman, third year, fourth year, fifth year, and yan ay until age 100 years old din na pwede mo din ipunin kung ayaw mo muna siyang ilabas. Kumbaga, may money one ka na, meron ka pang money two. So literal, Mami Dino, na para ka lang nag-put up ng small business na 10 taon mo hinulugan, pero dalawa yung return sa pera mo, no? Isang endowment sa isang dividendo. Okay? So, pangatlong benefit ng plan na to, di ba Mami D, sa Pilipinas, so kailangan mo abutin ng 100 years old para bigyan ka ng gobyerno ng 100,000. Dito hindi, no? Since ang initial life insurance ng anak mo ay 1 million, pag umabot siya ng 8 years old, pwede niyang perahin yan, no? 25% every year from age 80, 85, 90 to 95. So, hindi niya kailangan mamatay na para pakinabangan niya yung sarili niyang life insurance. Kailangan lang niya magpaka-healthy. Okay? And pang-apat na benefit ng plan na to, ito yung pinaka-favorite na benefit ng plan na to, no? Pinaka-favorite ko, no, na benefit ng plan na to. Minor ang bata mo, Mami D, no? Until age 10 years old yan tayo maghuhulog. Paano kung naglaro ang tadhana? No?
After 2 years ng paghuhulog, biglang may nangyari sa'yo. Nagkaroon ka ng permanent disability, no? As in bedridden ka talaga at hindi ka na makakapaghulog. Or biglaan kang nawala ng di inaasahan. Isipin mo, paano hulugan ng anak ko yun natitirang 8 years? Hindi mo na yun kailangang problemahin or ng asawa mo. Kasi bakit? Fully paid na yung plan. At yung anak mo, makakasigurado ka, no, na mabubuhay. Bakit? Meron siyang isa, hindi lang isa, kundi dalawang perang marireceive from Sun Life taon-taon. O di ba, nakakatuwa, no? Na kahit nasa heaven ka na, kahit tumanda na yung anak mo, patuloy pa rin siyang makaka-receive ng pera na dahil lang sa ginawa mo ngayon, no? Na pagkuha ng insurance para sa kanya. And just in case man, no, mawala siya in the future, no, ang pinakahuling benefit nito, although ito parang para sa akin pinaka-bonus na lang siya, Mami D, no? Yung life insurance ng bata, instead na 1 million, magiging 2 million pesos po yan if ever man biglaan siyang mawala, no, hanggang sa pagtanda niya. Okay? And siguro ang tanong mo, no, magkakano yung kailangang hulugan dito? Ito lang, Mami Dino, kayang-kaya mo to, 225,000 pesos lang a year yung hinuhulog natin, no? Nakabili ka nga ng ano, 'di ba? Ng isang bag na worth 800,000 pesos na Hermes, tama ba? Ito 225,000 lang, no? Kung i-divide natin siya per month para lang makita mo kung magkakano yung i-save mo monthly, that's only 18,000 pesos, no? Or 625 pesos a day. This is just a proposal, Mami D, no? Kung nalilitan ka sa 60,000 pesos yearly na ma-receive, pwede naman natin gawing doble. Ratio and proportion lang naman tayo, no? 120,000 pesos yung pwedeng ma-receive ng anak mo, pero instead na 225, magiging 400 plus yung uhulugan mo. Or in the same manner, na kung medyo tight yung budget mo ngayon, at gusto mong 30,000 lang yung ma-receive ng anak mo yearly, yung 225, hahatiin din natin yan. Okay? Ayan. We're done na, Mami D. Kamusta? Charing. Ganun lang, guys, no? Ganun lang kabilis ang ano na to, ang pag-discuss ng benefit ng plan na to. Ang isa lang tip na gusto kong sabihin sa inyo, kung napansin nyo kanina, paulit-ulit ako sa ano, no? Dito sa kanila pwedeng gamitin yung pera na to at saka ito. Bakit? Ito pong plan na to, mabebenta siya through the power of storytelling. Hindi mo ito mahihirapan kang ibenta kapag ano, kapag lagi ka lang nagsasabi ng 60,000, pera-pera, pera-pera, pera-pera. Ang iparealize ninyo doon sa nanay na kausap ninyo or sa tatay na kausap ninyo kung saan nila pwedeng gamitin yung perang maiipon dito. 'Di ba? And karamihan ng nangyayari sa mga Pilipino, hihintayin pang mag-college yung anak nila bago mag-ipon. Tama ba? I'm sure kayong lahat. Merong educational plan sa inyo? Baka wala. Wala. Tama ba? So ano Wala. yung nangyari? Wala. Nako, hindi ko muna pa-prioritize yan. Ano, Erwin, pag nalang nag-college siya, bahala na si Lord. Tama ba? And tanong ko, Mami D, zero age pa lang yung anak mo ngayon. 18 years pa yung sinasabi mong hihintayin mo. Number one, ano yung kasiguraduhan na healthy ka pa? Pag nag-18 years old yung anak mo. Pangalawa, ano yung kasiguraduhan na may trabaho ka pa? Pangatlo, mahina ka na nun. Tumanda ka na nun, Mami D. Kung 30 years old ko ngayon, 48 years old ka na nun by that time. Doon ka palang kakayod. Tama ba? Bakit hindi mo siya simulan ngayon? No, na kaya mong magtrabaho at kaya mong magpagod para sa future ng anak mo. Ba't hindi natin siyang gawin agad-agad? Tapos pause ka ng mga 2 to 3 seconds, hayaan mo ma-realize ni client yung kahalagahan ng plan na to. Okay? And that concludes our first plan, no? It's called Sun Secure Income 10. It's a guaranteed plan, not affected by stock market, not affected by whatsoever. It's a guaranteed plan, passive income para sa mga anak. Maganda ba yung plan? Yes po. O, diba? Pwede ba yung mga Yes po. Pwede ba yan sa mga single like me, for example, 37 na ako, UM? Pwede ba yan para sa akin? Pwedeng pwede. 'Di ba? Sinabi ko, tulad ng sabi ko, until age 8 years old yung pwedeng kumuha nito.
Kaya lang kasi guys, kung kukumpitin mo, for example, ang kumuha ay zero age. Kailan magsisimula yung endowment? Anong year? 6 years old. Years. Kung kukuha ako, 37 years old, kailan magsisimula ang endowment? 43. 43. 43. Di ba parang nasayang, ang daming nasayang na panahon. Nagets nyo? Yung, kung kumbaga mas matagal papakinabangan ng bata, yung pera, yung money one tsaka money two, kung habang bata kuhanan siya. Kasi ako nasayang na yung 37 years ng buhay ko eh. No? Eh kung kukuha ko nito, pwede pa naman, no? Mas maganda pa rin naman to kasi sa bangko. Ang point ko lang is, mas beneficial sa mga bata kasi mas matagal papakinabangan yung endowment at saka yung dividendo. I hope na gets niyo yun, no, yung concept na yon. Kaya nga, more of bata talaga yung ino-offer namin ito. Ang oldest na nabentahan ko nito ay 48 years old. Para sa retirement naman niya yon. Siyempre, yung 6% na marireceive niya, para nga naman sa retirement niya. Okay, any more questions before ako mag-proceed sa pangalawang plan? Question po. Go. Yung payment nila, kailangan annual na. Pwede tong quarterly and pwedeng semi-annual. Quarterly, Right? semi. Correct. Kaya lang kasi pagtatandaan ninyo, pag traditional plans, just like sa Sunsecure, mas mahal po ang quarterly lalabas kumpara sa annual. Tuturuan ko kayo dun bukas, no, pag gumagawa tayo ng proposal. Ito kasi ano to, kapag kinumpute nyo to, kapag quarterly yung kinuha ni client, mas mahal siya ng 10%. So, again, bukas ko tuturo yun, no? Pero yun, pwedeng quarterly, pwedeng semi-annual itong plan na to. Okay? And then pwede, kunyari, nag-quarter muna yung client mo. Next year, sa policy anniversary, pwede naman siya mag-convert to annual. Okay? Ayan, wala nang questions? Sure na? Yan po. Okay, pa-heart react ulit, guys, everyone, para makita ko kung naintindihan yung plan. Ayan, perfect. Nag-heart react lahat, no? Ngayon, sige. Masyadong mabigat. Ayun, sorry guys, no. Yung minimum face amount na to na 250,000, ang sabi ni Diana kanina, ang 6% nun ay 15,000 pesos. Tama ba? 15,000 pesos ang marireceive ng bata. Okay? Ang minimum nito nasa around, mga 55 to 60,000 pesos yearly. Mga 15,000 to 16,000 pesos quarterly po yung minimum ng paghuhulog dito sa plan na to. Okay? Yeah. Para lang ano nyo, no? Maisip nyo, magkakaano kayo yung minimum sa plan na to? More or less mga ganun. 15 to 60,000 pesos po yan quarterly. Ayan. So, jump muna tayo sa isang VUL plan naman. Kung yung isa na discuss natin is traditional, this one naman is VUL plan. And it's called MaxiLink Prime and MaxiLink Bright. Ayan. Oh. So, MaxiLink Prime and MaxiLink Bright, anong pagkakaiba ng dalawa? Si MaxiLink Prime ay 10 years to pay. Si MaxiLink Bright ay 5 years to pay. But most of the time, mas ino-offer natin ang MaxiLink Prime. Laging tayong 10 years to pay. Sorry, I forgot pala, no? Doon pala sa secure income 10, ang commission natin doon is 40 to 45% ng hinuhulog ni client. Okay? Again, that's 40 to 45%. Kung 200,000 yung binabayad ni client sa doon sa secure income at 45% ang commission mo, magkano ang commission mo kung 200,000 ang binabayad niya? Sige nga, compute. Doon sa kaninang plan na discuss natin, kung 200,000 flat na ang binabayad. 90,000 yun. Oh my God, 90,000 yun, guys. Baka 10 ka lang na ganun, meron ka ng 900,000 pesos. Tama ba? O, kaya bongga yun. Ayan. Dito naman, the Maxilink Prime is also 45%, no, ang komisyon dito. Hindi natin i-discuss yung Maxilink Bright. Ang i-discuss natin is Maxilink Prime. Alright? So, Maxilink Prime is a VUL plan, no?
pwede siyang 2-in-1 or 3-in-1 plan. Bakit? Dalawa ang benefit or tatlo ang benefit sa isang plan. Okay? So, this is also 10 years to pay. Sample, no? Kunyari si JR ang client natin, 30 years old siya. Until age 40 siya maghuhulog kasi 10 years to pay. Pero, covered siya until age 88 years old. Hindi 100 ha, until age 88 years old lang. Minimum face amount, pakilista na, minimum face amount for Maxilling Prime is 350,000 pesos. Maximum face amount is up to millions ulit. Ayan. So, sample, ang ginawa nating face amount ay 500,000 pesos. Sample lang ito guys, no? 500,000 pesos ang ginawa nating face amount for Sir JR. Number one benefit na to, insured siya until age 88 years old. 200% din ang death benefit, no? Ibig sabihin, pag namatay siya because of natural cause, no? Meaning nagkasakit and then namatay, no? Kaya ako nakatulog, hindi na nagising. Just like yung kaninang plan, na-discuss natin, kung 500,000 yung face amount, magiging 1 million po ang kanyang life insurance. Okay? Meron din tayong tinatawag na total disability waiver, no? Ibig sabihin, kunyari na-disable si Sir JR, no, at nang hindi pa tapos, kunyari after 2 years, na-disable siya, no, at wala na siyang kakayanan magtrabaho at magbayad ng insurance niya, fully paid na po yung buong 10 years. Parang yung kanina din, may waiver of premium pag na-disable yung client. Okay? Wala pong makukuha ha pag na-disable yung client. Ang ano lang doon, ang pinaka-benefit, libre na, no, or fully paid na yung buong 10 years. Meron din itong tinatawag na accidental death benefit. Pag aksidente po, yung naging cause of death ni client, instead na 1 million, magiging times 3 po siya ng face amount. Magiging 1.5 million peso siya. So, triple naman yon. Ulitin ko ha. Benefit number 1, insured si client ng 1 mil ng until age 88 years old. Pag natural cause, 1 million. Pag accidental times 3, 1.5 million. Total disability, hindi mo na kailangang bayaran yung natitirang years of payment kapag hindi pa tapos. Basta na-disable ka lang. May question ba sa benefit number 1? Non-UM. Benefit number 2 na tayo, guys, no? Parte po ng hinuhulog ni Sir JR ay napupunta sa investment. Tulad ng discuss ko during the exam. Okay? Meron tayong funds na tinatawag, no? Ito po pwedeng dito dalhin, dito i-invest yung pera ni client. Yung equity fund or index fund is an example of an aggressive type of market, meaning high risk, high return. Malaki ang posibleng kitain ng pera ni client pero malaki din ang risk na malugi. High risk, high return. Kung yan yung mga client na medyo magaling sa investment or maalam na sa investment. Ngayon, kung yung client mo naman is yung tipo ng client na medyo hindi ako masyadong masugal sa investment, no. Gusto ko safe lang yung pera ko. An example is bond funds, no. Low risk, low return naman siya. Maliit ang risk na malugi pero maliit lang din ang return. Okay? Or kung gusto naman ng client mo, pwede bang 50-50? 50 nasa high risk and then 50 nasa low risk. Yes, meron tayong tinatawag na balance fund. Okay, and karaniwan ang ginagawa natin ay laging nandito. Pag gumagawa tayo ng proposal, guys, dito tayo naglalagay ng pera ni client. Tayo nang mag-decide for the client, no? Kasi majority ng clients natin wala namang alam sa investment. So dito natin nilalagay, no, yung pera ni client, balance fund, para nakakalat yung pera niya. Okay? That's 2-in-1 plan. Number 1, insured. Number 2, investment. Nagiging 3-in-1 plan lang ito kapag nagdadagdag ng riders, no? Alala niyo yung riders? Riders is add-ons, no? Additional benefit ito. Para kang uminom ng milk tea nga, no? Nagdagdag ka ng add-ons. No? So, ito may additional bayad siya. Pwede kang maglagay ng critical illness rider, no? Covered si client ng 36 illnesses until age 70 years old. Or, maglagay ka din ng hospital confinement, no? Meron siyang marireceive na daily tawag doon, daily allowance, no?
pag na-confine sa hospital until age 60 years old naman yan. And again, itong health fund na to, these are optional. Pwedeng wala, pwedeng meron. Pero karaniwan ng ginagawa natin, lagi itong hindi kasama. Majority ng ginagawa natin unless gusto ng client na meron siyang at least coverage na 36 illnesses, no? And meron siyang, for example, na 1,000 pesos per day. Sample lang ha, na confinement benefit. Okay, so ang gagawin nating sample proposal ngayon ay yung Maxiling Prime na walang critical illness saka hospital income benefit. Okay. Sample, si Sir JR naman yung client ko ng Maxiling Prime. Sir, ito po yung isang proposal ko para sa inyo, no? It's called Maxiling Prime. And na-mention mo sa akin kasi gusto mo, pwede din ito for, gamitin for education, di ba? For retirement, no? Or save for milestone, no? So, ang ginawa kong proposal sa iyo, Sir JR, ay 500,000 face amount. This is just sample proposal. Pwede pong mas malaki dito at pwedeng mas maliit dito. Okay? So, ang huhulugan natin, Sir JR, dito ay ito po, 8,000 per quarter. Kung gusto niyo po ng every 6 months, that's 16,000 pesos. Or kung gusto niyo po ng yearly, that's 32,000 pesos. Walang discount kapag VUL. Okay, walang discount kapag VUL. Kahit quarterly, semi-annual, or annual, pare-pareho lang siya. Okay? So again, number one benefit nito, Sir JR, ang life insurance mo, 200% of the face amount. In short, pag nawala ka, no, due to natural cause, meaning nagkasakit and then namatay or nakatulog, hindi na nagising, 1 million pesos po yung mapupunta sa beneficiaries mo. Okay? Basta malagpasan po natin yung tinatawag na 2 years po na anong tawag dyan? Sa mga nag-exam. Ano yung 2 years? Starts with letter C. Ayan na. 2 years na contestability. No? Ibig sabihin, hindi ka dapat, Sir JR, mamatay within 2 years. Okay? Pero, it doesn't mean naman na pag namatay ka ng 2 years or within 2 years, ay hindi ibibigay ni Sun Life yung 1 million. No? Magkakaroon lang tayo ng additional requirements as kung bakit ka ganun kabilis namatay. Baka mamaya meron kang hindi disclosed na sakit nung time na kumuha ka. Okay? Again, natural cause, 1 million pesos ang mapupunta po sa pamilya ninyo. Okay? Pag naman aksidente, ayan, meron pong additional 500,000, kaya 1 million plus 500,000, 1.5 million pag accidental death. Meaning, nabangga or binangga and then namatay, 1.5 million pesos. We also have total disability benefits, Sir JR, no? Di ba 10 years to pay ito? Pag na-disable ka, na hindi pa tapos yung 10 years, hindi mo na kailangang hulugan, no? Yung natitirang years na dapat mong hulugan. Okay? That's your first benefit, no? And yan po ay part ng insurance ninyo. Okay? So, alam ko, Sir JR, baka isipin mo masyado naman ako nananakot, di ba? Pero at least, di ba, kahit pa paano insured ka, no? Ngayon, I'm sure dito ka no? Dito ka interested dun sa insurance, sa investment part, I mean. Okay, makinig mabuti. Sir JR, ako na po yung nag-invest ng pera ninyo, no, sa balance fund. Yan po ay combination ng high risk, high return, low risk, low return. Naka po yan, ano na yung pera ninyo, no? Ini-invest po yan sa Jollibee, Petron, even sa government, no? Nakakalat po yung pera natin. No, tingin po dito, ito po yung edad ninyo, magsisimula po yan the following year. Sir JR, ito po yung hinuhulugan natin taon-taon, no? Pwede pong quarterly yan ha. 32,000, nakakompute na po yan yearly, taon-taon. Until age 40 po kayo maghuhulog ng 32,000 pesos. Ito, Sir JR, lagi kong ina-explain sa mga clients ko, no? Kasi deserve nyong malaman kung ano yung charges na to. Okay? Sa first year po na hinulog ninyo, Sir JR, 21,000 yung mapupunta saan? Sa charges. Para po yun sa life insurance ninyo. Ganun po talaga sa lahat ng insurance companies kapag insurance with investment. Kasi sinisecure po muna natin
yung 1 million at 1.5 million pesos na life insurance ninyo. Tama naman, Sir JR, 'di ba? At least kapag namatay ka agad no nang di inaasahan, katumbas agad nun 1 million pesos kung natural cause. Okay? So, ibig sabihin, out of 32,000, 21,000 pa mapupunta sa insurance ninyo. Yung 11 plus, yun po yung mapupunta saan? I-invest po yun sa stock market. I-invest po yun dito nga po sa balance fund na tinatawag. Na pwede pong kumita ng 4%, 8%, at saka 10%. This is just projected benefit po, Sir JR. Tanong guys, pwede kayang bumaba ng 4% up to negative ang stock market? Yes. Yes, US. Correct. Pwede mang tumaas ng double digit or triple digit yan. More Yes. than 10%. Pwede. Yes, din po. Kaya nga 'di ba, ang investment return ay guaranteed or not guaranteed? Not guaranteed. Correct, no? So for example, by the time po na mag 40 years old no, kayo Sir JR at natapos niyo po yung 10 years ng paghuhulog, pag nag-present kayo guys, lagi kayong dito sa 10%. Assuming, sabihin mo lang sir, no? Assuming Sir JR na naging consistent po ang return ng stock market sa 10%, after 10 years, you already have 404,000 pesos na naipon sa investment. Tanong, pwede mo bang withdrawin lahat yan? Yes or no? Kunin mo na yung pera mo sa investment. The answer is yes. Yes. Pwede mo nang kuhanin yan. Yun nga lang, ang tawag dun, ang tawag pala sa pera sa stock market ay fund value, no? Yun nga lang, kapag naubos yung fund value mo, mawawala yung life insurance mo na 1 million. Sayang naman yung mga taong umaasa sa iyo. Remember, ang insurance para na yun sa mga beneficiaries mo. So para hindi mawala yan, ito lang po yung maintaining balance natin taon-taon. Continuous po ang bayad sa insurance taon-taon. Kapag hindi mo binayaran yan, automatic ibabawas po yan sa available fund value ninyo. Question. Pwede ko bang hindi kuhanin yan, Sir Erwin? Pwede. Hintayin mo mag 55 years old ka, iwan mo lang yung pera mo, at talagang maganda ang stock market, naging consistent sa 10%. After, by the time na mag 55 ka, meron ka ng 1.6 million possible. Okay? Hinintay mo pang mag 60 years old ka, Sir JR, meron ka pang 2.5 million pesos possible sa investment kung meron 10% na return. Dahil lang yan sa inipon mo magkakano, 8,000 pesos per quarter nung ikaw ay healthy pa. Kung dinoble mo yan, ginawa, hindi naman sa pinapressure kita, Sir JR, no? Pero for example, dagdagan mo yung 8,000, gawin mong 16,000 pesos quarterly. Madodoble din ito, pati yung life insurance mo. Okay? Balik ako dito. Question. Pwede po, paano po kung yung asawa ko nanganak? Let's say after 7 years ng paghuhulog, 37 na si Sir JR. Mga ang asawa niya, kailangan ng pera. And during that time, nasa 10% pa rin ang return ng stock market, meron siyang 223,000 sa investment. Hindi pa tapos yung 10 years ha. Question, do you think pwedeng mag-withdraw dito? Yes or no? Yes po. Yes, ang bilis sumagot ni Jory ha. Yes, correct, no? Kasi itong plan na to, very flexible siya. Pwede mong withdrawin yung 23,000, iwan mo yung 200,000. Pero, question ulit, do you think yung withdraw na emergency pampaanak ng asawa ni Sir JR ay pwedeng ibalik? No. Okay? The answer is yes, no? Yes. Pwedeng ibalik. Ang tawag doon, top up. Okay? Ang top up, yes, correct. Ang top up, yun po yung additional, yun po yung ano, no? Yun po yung additional pera na hinuhulog ni client na hindi na nababawasan ng insurance charge. Napupunta na po yun lahat sa investment.
For example, after 5 years ng paghuhulog, sinabi ko kay Sir JR, Sir, naku, naka-receive kami ng report from Petron na magiging maganda ang performance nila. Baka meron kang 5,000 pesos dyan. Kasi, pag nag 35 years old ka at ito yung pera mo sa investment, dagdagan mo ng 5,000 yan, magiging 136. Pag kumita yan, mas malaking return. Tama ba? Para sa sugal, nagtaya ka ng 1,000, kita ng 1,000. Nagtaya ka ng 1 million, kikita ka ng 1 million. Ganun siya. Ang tawag doon ay top up. Ito yung first ever plan na kinuha ko for myself when I was 21 years old. 16 years na po itong plan ko sa akin. O, di ba? Hindi ko pa siya kinukuha. Pero ang hulog ko lang nun, guys, nasa ano lang, 6,000 lang per quarter. Siyempre, mahirap pa ako nun. Charing. Okay? Ayan. Pero tandaan ninyo ha, wag na wag kayong mangangako. Naku, ano, Ma'am Joy, pag ito yung kinuha mo, guaranteed, meron kang 2 milyong piso pag nag-retire ka. Walang ganon. I-explain ninyo yung risk sa client para hindi kayo balikan in the future. Okay? Question pa ulit, last na lang, no? Sabi mo, sir, 10 years to pay lang ito. Paano kung on the 11th year, gusto ko pang maghulog? Pwede ba yon? Tingin ninyo, Yes. Yes po. pwede pa yon. Pwede din kasi yun, papasok pa rin siya as top up. Okay? Ayan. Ito, mabili ito sa mga millennials, sa mga 30 years old, 40 years old, mga ganyan. question. Yes, go. Dito sa charges kasi parang mataas, then bumaba, tapos biglang tumaas at the age of, ano ba yun, Oo. 40 plus? Yes. Okay. That's actually a very good question na napansin mo yon, JR, no? Ito kasi, yung first 10 years, kasi naguhulog ka pa, kaya bumababa yung charges, no? Pero, ito kasi hindi ka na naguhulog dito sa age 41, no? Kaya bumaba siya ng 185. The reason kung bakit siya tumataas is because habang nadadagdagan, remember, hindi ka na naguhulog, no? Charges na, yung, kumbaga insurance na lang yung gumagalaw dito. Habang nagkakaroon ka ng edad o nadadagdagan ka ng edad, tumataas yung risk na mamatay ka, si client, no? Kaya tumataas ang charges every year. Ano pa din, kumbaga, sulit pa din. Kasi remember, 1 million ang life insurance mo dito, pero ito lang yung kailangan mong bayaran for the life insurance. Okay? Ngayon, sorry, nasagot ko ba yung tanong mo? Yes, clear. Ayan. Ngayon, ano, magiging honest na ako ngayon sa inyo, no? Honest naman ako, pero ano, wag yung i-share yung video na to, ha? Ang reason, nagtataka ba kayo, bakit ang taas ng ano? Ang taas ng insurance charge sa first year, especially sa first year ng plan. First 2 years ng plan. Bakit kaya, sa tingin ninyo? Imagine ninyo ha, sa 32,000 na hinulog ni client ninyo, 21,000 na punta sa insurance. Bakit kaya? Any wild guess? Dahil gusto nung insurance company na just in case mamatay yung client, may makukuha sila. I'm not sure. Okay. And that's actually a good answer, no? But the reason kung bakit mataas yan is because of you. It's because of the advisor. Bakit? Diyan po kinukuha yung commission ninyo. Ang commission niyo dyan ay 45%. Magkano ang 45% ng 32,000? Compute. Magkano ang 45% ng 32,000 pesos? 14,400. O yan. So, sa 32,000 pesos, sa first year ng plan, may 14,000 pesos ka. So, ikaw ang dahilan kung bakit mataas ang insurance charge. Pero siyempre, hindi mo pwedeng sabihin sa client yon. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa client yon, no? Ang pwede niya sabihin is ganun talaga po, no? Talagang sinisecure muna natin yung life insurance. Anyways, kung mamatay naman po kayo after 1 year, di ba? Ng 1 million agad yung katumbas nun, pero 32,000 lang po yung hinulog ninyo.
Okay? And then on the second year kasi, ang commission mo is 10% na lang. So you still have 3,200 na commission. Sa third year, fourth year, fifth year, ang commission mo dyan ay 5% na lang. Alright? So, ano naman ang difference niyan, sir, sa ano, UM sa una nating diniscuss? Sige nga, sino makakasagot? Ano ang difference nito dun sa unang plan na diniscuss natin? Go! Nag-raise ng hand. Itong San Max Slim Prime is not guaranteed kasi nakabase nga siya dun sa investment return. Samantalang yung kanina, traditional. So, guaranteed yung mga benefits na makukuha natin. Taray, mukhang napakagaling ng ano, ng coach, charot. Anyways, that's correct, no? The first one kasi is a guaranteed plan and this one is a not guaranteed plan, no? Kaya lang, ano sa tingin ninyo ang advantage nitong investment over dun sa isa? As usual, no, yung advantage ng secure income is guaranteed siya. Kumbaga wala nang iisipin si client kung ano ba, ano ka mo sa bang stock market, bumabagsak ba siya or ano na nangyayari, 'di ba? Walang ganon kasi guaranteed na 'yon, no. May peace of mind talaga si client mo doon. Pero ano kaya sa tingin ninyo ang advantage nitong Maxiling Prime over doon sa isa? Meron ba? Well, bukod sa mura siya kasi nga 8,000 lang to, 'di ba? Pero sa tingin ninyo, ano pa yung ibang advantage nito over dun sa secure income? Isip-isip. Sige, ako nasasagot, no? Ang advantage nito over dun sa isa, although this is not guaranteed, but the likelihood na lumobo yung pera ni client up to millions, nandito, wala dun sa isa. Nagets nyo? Kasi investment to. So, ibig sabihin, yung potential na lumobo yung pera ni client, nandito, wala dun sa isa. Yun kasi fixed na yon, tama ba? Although meron siyang accumulation rate ng 4.5%, pero fixed na yung return na 60,000 pesos or 6% yearly. So ano talaga yung mas maganda? Depende sa client, no? Kung yung client ayaw ng investment, takot sa stock market, ayaw isugal yung buhay nila buhay ng anak nila sa investment, then doon sila sa isa. Na kung isa naman, kung yung client mo naman is aggressive, okay sa stock market, then dito sila sa investment. Yung ibang client, alam niyo ba, dalawa yung kinukuha. Isang guaranteed saka isang not guaranteed. Bakit? Kapag hindi naging magandang stock market, may guaranteed sila. Kasi safety net nila 'yan eh. Pero pag naging magandang stock market, meron na silang guaranteed na enjoy pa nila yung paglaki ng pera sa investment. So it really depends on your customer, on your client. Kung kayang pareho, bakit hindi? Pwedeng ito yung isa sa anak, isa sa ganito sa anak. All right. Any questions? We're actually done with the second plan, insurance with investment. Two-in-one plan lang yung diniscuss ko, no? Hindi ako naglagay ng health component kasi additional payment siya. At saka mas malaki ang charges kasi, no, kapag naglagay ka ng critical illness dito and hospitalization. I'll explain that on a different ano na lang, meeting na lang. Kasi medyo, ano yun, very technical yon. Ayokong magulo yung isip ninyo. Sige, kung wala ng questions, pa-heart react ulit if okay kayo dito sa Maxilling Prime. Okay, ganun lang kasimple. Insured ka na, at the same time, may potential pa na kumita yung pera ninyo. Yung iba, hindi nag-heart react, baka hindi naintindihan. Right. Sige. Okay, so it's already 8 o'clock, 8:08, no? We still have one more product to discuss and that's ano na, tawag dito, that's the health insurance naman, no? So, it's a traditional plan also, meaning guaranteed plan siya and
Ipapakita ko siya sa inyo. Don't worry, I'll be sending the slides with you, no? Here. Ayan. So, usually, pinapakita ko to sa mga clients ko, no, para lang ma-realize nila na, na mahal magkasakit sa Pilipinas. Okay? Ang health insurance po natin ay hindi health card. Hindi po ito HMO na pwede mong gamitin sa pagpapa-check up, no, or para magpa-laboratory. Hindi ito 'yon, no. Ang difference nito sa HMO o sa health card, ang health card kasi tapon pera 'yon. Tama ba, Chris, no? Kasi bakit? Kasi kapag health card, pag binayaran mo yan at hindi mo yung ginamit, wala na yung binayad mo. Bayad ka lang ng bayad, pero hindi mo naman nagagamit. Kaya yung iba talagang sinusulit yung health card nila. Okay? Ang advantage naman ng health card, nagagamit mo siya for check-up and laboratory, no? Pero ito, ang advantage naman ng Sunfit and Well natin na plan, nagagamit naman siya. I mean, naiipon naman yung perang hinuhulog mo. Pero ang disadvantage nito, hindi mo siya magagamit for check-up. Okay? For critical illness diagnosis po kasi ito. No? Bakit? Mahal magkasakit sa Pilipinas, no? Kasi kayang-kayang ubusin ng isang malubhang sakit ang lahat ng naipon natin. I'm sure you'll agree with that. No questions asked na yan, no? Marami kayong kilala, di ba? Nabenta yung bahay, nabenta yung lupa, nabenta yung ganito, ganyan, properties para matustusan yung gastos sa ospital. Okay? Reality lang tayo guys, no? Para lang may idea kayo and magkaroon ng idea yung client niyo. Magkano ba dapat ang emergency fund ko para sa health ko, para sa mga sakit na ito? Okay? Kung nasa lahi ninyo ang inaatake sa puso, dapat daw meron kang almost 1 million pesos. Kung nasa lahi ninyo ang merong lung cancer at maraming smoker, 2.8 million pesos daw ang dapat naka-ready sa bangko mo. Or breast cancer, at least 450. Medyo mura na lang ang breast cancer ngayon kasi tinatanggal lang naman yon unless nag-metastasize na siya. Tama ba? Sa stroke, no, 1.8 million pesos dapat ang nakatabi sa iyo. And for kidney dialysis, at least 440,000 pesos. Ganyan kalaki. Tanongin niyo yung client niyo, may lahi po ba kayo ng cancer? O ayan, dapat meron kang ganyan. Meron ka bang ganyan? Wala. Kaya nga tuturuan kita ngayon kung paano maiipon, no, yung ganyan kalaking halaga. 'Di ba? Anong pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabing unprepared, ito yung mga walang insurance. Pag prepared, may insurance. So, ang pareho nilang dalawa, no? Pareho silang na-diagnose with critical illness, cancer, no? Yung daanan ko na lang to, no? Yung hindi kumuha ng insurance, malamang nagamit yung pera, ay naubos yung savings. Yung isa, nakakuha ng Sun Life, nagamit yung claim, pero intact pa din yung ipon. 'Di ba? Yung isa nabenta lahat ng properties, yung isa hindi. No? Yung isa nag-worry sa gastusin, yung isa nagpapagaling na lang. Nakita niyo sana yung difference ng dalawa, no? Kung ano yung pagkakaiba ng kumuha versus hindi kumuha ng insurance, no? In reality lang, this is actually based on a true story, no? Si client got or was diagnosed with uh, cancer. Okay? So, ano bang story nito, no? Ayan siya. Dahil nagkaroon ng cancer sorry, nagkaroon ng ano ba yan? Nagkaroon ng cancer si client, ang nagastos niya 3.5 million pesos. May HMO pa siya, swerte niya, pero nagamit na yung 150. Okay? Kung ang nagastos ni client ay 3.5 million pesos, considering yung inflation, alam niyo naman may inflation sa Pilipinas, sa buong mundo, tama ba? Kunyari ang client mo, or kayo na lang isipin ninyo, kung kayo ngayon ay 40 years old, 30 years old, 10 years from now, at ganito ang halaga ng pagkakaroon ng cancer. 10 years from now, due to inflation, dapat ito na yung perang meron ka, hindi na ganito. 20 years from now, dapat ito na yung perang meron ka, hindi na yung 3.5. Ang laki, no? Ngayon, etong client na to, na ganito siya. Meron siyang Sun Life, 500,000, maliit, no? Yung kinuha niya, nabenta yung property, nagkaroon ng cookies for a cause, nanghingi sa cousin, pamangkin, siblings, tito, tita, and so on and so forth. Okay? Ang swerte pa niya kasi marami siyang pwedeng napagkuhanan ng pera. E paano yung client mo? Isang kahig, isang toka lang. Walang mga aasahan. 'Di ba? Swerte sana kung lahat ng client ganito. Nakakapag for a cause pa.
'Di ba? Kaya niya nabayaran yung ano niya, na naitawid niya yung buhay niya, no? Pero paano yan kung wala? No? Paano kung mangyari yan 10, 20 years from now dahil may inflation nga? Okay, so bakit Sunfit Annuel ang kailangan kuhanin ni client mo? Si Sunfit Annuel comes with 10, 15, and 20 years to pay. This is your guaranteed health crisis cash basket. Ang Sunfit Annuel po, tandaan ninyo, ito lang tatandaan ninyo, ang Sunfit Annuel is critical illness claim. Diagnosis-based po tayo dito. Ang ibig sabihin ng diagnosis-based, makakapag-claim lang si client kapag yung diagnosis sa kanya ay pasok sa mga covered critical illnesses ng plan na ito. Okay? Covered si client ng 114 critical illnesses until age 100 years old. Assuming na 10 years to pay yung kinuha ni client, no? Covered siya ng 114 critical illnesses until age 100. Tanong, paano kung pang 115 yung sakit na diagnose sa kanya? May makukuha ba siya dito? Yes or no? Kung pang No. wala, malamang wala, 'di ba? Kasi nga pang 115 yung sakit niya. So kailangan covered lang ng 114 critical illnesses, and that includes major, minor, specific hospitalization, so and so forth, no. Overview lang ito. Meron din siyang ano dito, insurance dito, depende sa face amount, sample lang 1 million, no. And ang kagandahan dito, meron din siyang mga dividendo or mga cash bonuses, no. Kapag natapos niya yung years ng paghuhulog na hindi siya nagkakasakit, no. Ito na siya. Sunfit and Well Advantage 10, pwedeng Advantage 15, Advantage 20, depending ngayon sa years of payment. No? So again, covered si client ng 114 critical illnesses. No? Ang minimum face amount dito, tandaan, ang minimum face amount dito ay 300,000 pesos. No? Ang maximum face amount dito ay up to 15 million pesos lang. Yan lang ang pwedeng maging benefit ni client. 300,000 health basket or 15 million na life insurance. Okay? Kung meron kayong tatandaan sa plan na to, at pinaka-summary niya ay eto na yon. Eto na siya. Lahat na siya. Pwede nyo i-print ito eh. Ito na yung i-discuss yun sa client ninyo, no? Kaya lang, based po ito sa 1 million pesos na face amount. Tulad ng sabi ko, proposal pa lang yan. Sample ulit, no? Kunyari may client ka, 10 years to pay. Ma'am, ito po ay 10 years to pay. Okay? Covered na po kayo until age 100. Literal na babasahin mo lang siya. And may insurance din po kayo ng 1 million pesos. Ang pinaka-benefit po nito, ma'am, covered po kayo ng 140 na sakit. No? I-divide po natin yan sa 64 na major, 34 na minor, saka 16 na cancer. Total po niyan, 114. Okay? Ibig sabihin po nito, hindi po dapat kayo ma-diagnose ng wala sa 114. Kailangan nandyan po sa listahan ng sakit ang magiging diagnosis ninyo. Otherwise, wala po kayong makukuha kay Sun Life. Yan na po yung pinaka-common na sakit ng isang Pilipino na nagkakaedad. Okay? Isa-isahin lang natin, no? Pag major illness po, no, yung na-diagnose sa inyo, sorry, ang contestability pala natin dito for critical illness ay 90 days lang. Yung 2 years kasi is pagkamatay. Ito ay 90 days lang. Ibig sabihin po ng 90 days, Madam, pag kayo po ay nagkasakit, pag kayo po ay kumuha ng plan na ito, hindi po dapat kayo ma-diagnose ng 114 critical illnesses from the time na na-approve yung insurance. Otherwise, wala po kayong makukuha. Kailangan niyo pong malagpasan yung 90 days para mapatunayan na kayo po ay healthy. 91 days pwede na po kayo magkaroon ng cancer. Charot. Pero pwede na talaga, literal. On the 91st day po ng plan ninyo, pwede na kayong magkasakit. Okay? Nang major illness, kapag na-diagnose po kayo ng major illness, pinaka-common dyan, stroke. Automatic marireceive nyo po yung face amount ng 1 million pesos and automatic din tapos na po ang insurance ninyo kay Sun Life. Kasi nakuha nyo na po yung 1 million pesos na life insurance na health basket or health benefit ng plan na to. Okay? Pag cancer naman, 150% ng face amount instead ng 1 million magiging 1.5. Basta po ang cancer ninyo magsisimula sa stage
3. Like yung client ko na nag-chat sa akin nung isang araw, stage 3 na diagnose siya ng breast cancer. So, marireceive niya na. Ang kinuha niya sa akin nun ay 500,000 face amount. So, meron siyang 750. Okay? Pag minor illness naman, 34 minor illnesses, hanggang 3 claim po tayo, madam. Sa first claim po natin, 20% ng 1 million ng face amount. Second claim natin, 20% ulit. Sa third claim natin, 10% na lang. Okay? Ito pong susunod na benefit na babanggitin ko, hindi na po siya ibabawa sa 1 million. Additional benefit na po itong lahat. Okay? Pag po kayo ay na-diagnose ng isa sa 114 critical illnesses, let's say na-stroke po kayo, at kayo po ay na-hospital, no, dahil sa 114 illnesses, meron po kayong additional na 1,250 per day pag private room or 2,500 for ICU. Lalaktawan ko muna ito, at saka ito. Kasi mga rider lang siya. Okay? Ngayon, paglabas niyo po ng ospital, meron po kayong marireceive na pambili ng niresetang gamot. Kalahati po yun ang na-receive ninyo dito sa confinement. For example, naka-receive po kayo ng 50,000 dito sa hospitalization income benefit. So paglabas niyo po ng ospital, meron po kayong marireceive na 25,000 pesos, no? Pambili po yan ng niresetang gamot for home recovery. And then, siyempre, i-require po kayo ng doktor na magpa-check up after nyo ma-confine. Meron po kayong 5,000 pesos na ma-receive from Sun Life. So, in short, from the time na kayo po ay na-diagnose, hanggang sa kayo po ay na-hospital, lumabas ng hospital, nagpa-check up, meron po kayong cash assistance na ma-receive from Sun Life. Meron po din tayong tinatawag na palliative care benefit, no? Ang ibig sabihin niyo po ng palliative, no? Tinaningan na po ang buhay ninyo. Nagpa-check up kayo, first diagnosis, tapos sinabihan po kayo agad ng doktor, meron ka na lang 6 months to live. Bibigyan po kayo ng 10% ng face amount which is 100,000 pesos dahil 1 million ito. Panghuling habilin. Charing. Additional yan. Okay? And then, ito, babalikan ko to ulit sa table ito. So basically, again, tulad ng sabi ko, from the time na babasahin mo lang lahat yan. Yung mga value na nandito sa kanan, itong mga to, lahat yan nasa proposal. Hindi nyo kailangan computein yan. Alright? Next, ito po yung listahan ng mga major and minor critical illnesses. So pakibrowse na lang yan. Ayan siya. Okay. Ngayon, sabi mo, sir, 10 years to pay ito. Madam, pag natapos mo ang 10 years ng paghuhulog, kung ikaw ay 30 years old, on the 10th year pa lang, by the time na mag 40 years old ka, bibigyan ka ng money number 1 ni Sun Life. Yan po yung tinatawag naming graduation bonus. Meron kang 38,000 pesos one time. Minsan lang po yan. Although you have an option na huwag siyang withdrawin kasi po habang nagkakaroon kayo dadagdagan kayo ng edad, lumalaki siya. Basta pag kinuha mo yan, hindi, tapos na siya. One time nga lang, no? Bukod doon, meron po kayong money number 2. This will serve as your pension. Parang sa secure income kanina, meron po kayong dividendo taon-taon na pwede niyo pong ipunin din yan or kuhanin niyo taon-taon. Until age 100 na rin yung dividendo. So, ano talaga siya? Similar to secure income. Okay? And then, pag umabot kayo ng 65, di ba po, meron kayong 1 million na benefit para sa health ninyo, no? Pwede ka po kayong kumurot ng 50,000 pesos from age 65 to age 72. Every time na kumukuha po kayo ng 50,000, binabawas po yan sa 1 million pesos na na health basket ninyo. Kumbaga, peperahin nyo lang po yung inyong health basket na 1 million. Okay? And then last but not the least, for example, umabot po kayo ng 75 years old, no? At hindi po kayo nagkakasakit talaga, at wala po kayong wini-withdraw dito sa Money 1 at saka Money 2. Okay? Inipon nyo po lahat yan. By age of 75, meron po kayong retirement fund na 1.7 million pesos. Ibig sabihin, pwede nyo pong perahin yung inyong health insurance. Meron po kayong 1.7 million pesos, no?
by the age of 75. O kaya kung gusto niyo po by the age of 65, mas maliit nga lang siya, 1.1 million pesos. In short, ito po yung plan na wala kang talo. Bakit? Pag nagkasakit ka ng mabilisan, meron kang 1 million pesos based sa package na pinapakita ko. At if hindi naman po kayo nagkasakit, no, at tumanda kayo ng healthy, pwede niyo pong perahin or isurrender yung insurance ninyo para po maging pera. Yun nga lang po, pag sinurrender niyo na yung health insurance ninyo, at the following year, doon po kayo namatay, ay, nagkasakit pala, sorry, wala na po kayong makuha kay Sun Life kasi pinera nyo na po yung inyong health insurance. Okay? Magkano yung plan na to? Ito po siya. For 1 million package, 60,000 po, no? Yearly or 16,549 every quarter. Kumbaga, ito po. Ate Joy, ito yung kinuha mong plan, no? Sunfit and Well. Critical illness claim, plan yon. Mas mura po since traditional ito, alam niyo naman pag traditional, mas mura po ang annual kumpara sa quarterly. Kasi pag minultiply mo, compute nyo nga, times 4 nyo nga itong quarterly. Magkano magiging annual ni client if magka-quarter siya? 66 UM. Di ba? Ang laki ng difference, no? 66,000 pesos, pero kung mag-isang bagsakan lang, 60,000 pesos lang. Kasi nga, traditional siya. Okay? So, napansin niyo no? Or that's only 165 pesos a day. Iba ang, iba ang focus ng plan na ito. More of critical illness siya. And mind you guys, no? This is also an important plan na dapat meron kayong lahat. Bakit? It's a critical illness plan. Napakahirap magkasakit sa Pilipinas. Lalo na kung critical illness yan. No? Huwag niyo ipagwalang bahala ang stroke, no, ang heart attack, ang brain aneurysm, yung mga ganyan. Kasi importante meron kayong makukuhang cash assistance, no, once ma-diagnose tayo ng malubhang sakit. And yun ang focus ng Sunfit NOL. Yung may makuha kang malaking halaga kapag na-diagnose ka ng critical illness. 99% of the time, no, magkakasakit muna tayo bago tayo mamatay. Sure yun. 1% lang yung aksidente, 1% lang yung nakatulog ka na hindi ka na nagising. Lahat tayo magkakasakit muna bago tayo mawala. Okay? So, we're actually done with our training. Maaga tayo ng 30 minutes, no? Pero ayokong mabombard kayo ng mga details, no? So, we've talked about, again, revealan tayo. We've talked about Secure Income 10. That's your guaranteed savings plan. We've also talked about Maxiring Prime. That's your non-guaranteed investment plan. And itong Comprehensive Critical Illness Plan. Okay, so tomorrow I'll teach you on how to make the proposal para pag may client kayo at nakatabi nyo, 'di ba? Ano siya madidiscussion na ng mabilis yung plan. Okay, madali lang naman gumawa ng proposal. Medyo mahirap gumawa ng proposal for Maxiling Prime kasi may computation siya. Pero pero tuturo ko naman lahat 'yun bukas. Okay? May questions ba kayo before tayo maghiwa-hiwalay? Wala po. Wala na po. Anong nangyari? Ba't nawala kayo? Ano ba nangyari? Wait lang ha. Ayun. Ayan. So, I hope you guys have learned something. Those were the three plans na kailangan yung i-master by heart, no? So, I'll be sending the recording with you para ma-review ninyo, mabalikan ninyo every now and then yung mga plans na diniscuss natin.
And don't worry again, don't worry also, no, kasi sa first 3 months, no, 3 to 6 months ng pagiging rookie ninyo, sasamahan ko muna kayong mag-discuss sa mga clients. Basta ang gusto ko lang, mag-focus muna kayo sa paghahanap ng kliyente. Yun muna yung maging focus ninyo, no? um, maging ano, basta yun lang, hanap ng mag-prospecting muna kayo, then saka ako papasok kapag may client na. Tapos syempre habang nagdi-discuss ako, dapat pwedeng Zoom, no, pwedeng face-to-face kung malapit lang. Let me know basta pag may client na kayo, kausapin na natin. Para kapag kasi kailangan niyo na magtanim, guys, no? Kasi kapag hindi pa kayo na kumakausap ng kliyente, hindi agad kasi kukuha yung mga clients natin. Kailangan talaga may tanim. Magtanim muna tayo, no? So pag may client kayo, as early as now, let me know. Kausapin na natin siya. Okay, ano lang naman, no? Kahit sample, kahit sample message lang like, Hi, JR, kamusta na? No, by the way, inform lang pala kita na na nag-work na rin ako as an advisor sa Sun Life, no? Baka lang gusto mong i-consider, no? Baka gusto mo lang makita yung mga plans na meron kami. Let me know. Ganun lang kasimple, no? Huwag na yung masyadong English. Tama ba? O kaya yung kakilala mo. Hoy, Bax, baka naman wala pa kayong insurance, no? Para magpresent naman ako ng mga plans na meron kami sa Sun Life. Don't worry, wala namang pressure na kumuha agad. Pakita ko lang muna yung benefits ng plan. Ganun lang. And then kapag umoo, sabihan niyo ako agad, Oy, may client tayo, no? I-set ko yung schedule. And please, please take note lang, guys, no? As much as possible, wag sana kayong magpapasama. Ang tawag doon is caddy, no? Huwag sana kayong magpapasama or magpapakadi sa mga clients ninyo ng same day. No, yung parang, uy, busy ka ba ngayon, UM? May client ako now na. No, kasi napaka-busy ko, no? 35 kayo under our team. Kaya, kaya dapat at least a day before, let me know. For example, sabihin niyo ako, UM, may client ako bukas, no? Pwede ka ba around, 10 o'clock in the morning? Zoom lang naman. Tapos, sagot lang ako. Siyempre, of course, go. At least a day before sabihan niyo ako pag meron tayong kakausapin. Okay? And importante, nakaset lagi, no? Kaya dapat may calendar kayo. Alright, so tomorrow start tayo ng 3 o'clock ulit. Balik tayo sa 3 o'clock, 3 to 5 p.m. tayo. Mabilis na lang yon kasi lang siya, proposal making na lang siya. Okay? So, yun lang. Thank you so much guys for logging in. Hanap na ng clients tonight before matulog. Thank you, Thank UM. you, UM. Thank you, Bye. guys. Bye po.